Isang mapagpalang araw po sa buhay ng bawat isa po sa atin sa pangalan po ng ating Panginoon. Isang napakagandang pribilehiyo po na tayo po ay manatiling buhay at naglilingkod po sa atin pong Diyos. Maraming panahon po nung tayo po hindi pa nakakilala sa Panginoon, marami pong panahon ang ginugol po natin para po sa mga bagay na nasa sanlibutan. At kung saan tayo po ay malayo yung atin pong isip at puso sa Panginoon. Yung lagi pong laman ng ating puso at isip noon, unang panahon, ng mga panahon na iyon ay para po lamang sa mga pansarili po nating ninanais. At dahil doon, sabi sa Biblia, tayo po ay kabilang doon sa mga kinampupuutan ng Diyos dahil po sa ating mga kasalanan. Nabuhot pa man nung una, ay idiniklar na po ng salita ng Diyos na tayo po ay nagkasala at wala pong masasabi na nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Kaya nga po mga kapatid, isang laging paalala sa atin mula sa salita ng Diyos, lalagi po nating alalahanin, lalagi po nating isabuhay ang ginawang pagtubo sa atin ng Panginoon. Pahalagahan natin yung ating buhay, huwag nating sasayangin, huwag nating sasabihin na ang buhay ko ay hanggang dito na lamang at tila bagang sasabihin natin na wala na tayong magagawa pa na magbibigay ng meaning sa buhay natin. Sa totoo po mga kapatid, isang napakagandang pribilehiyo ang mabuhay na nasa Panginoon. Amen po ba? Kaya nga po yung atin pong buhay, hindi lang po natin ito inaalagaan spiritual, naalagaan din natin ito physically din. Dahil binigay ito sa atin ng Panginoon, pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kaya marapat lamang na alagaan po natin at talagang ibigay po natin yung the best para sa Lord. Bagamat may mga panahon talaga na humihina nga yung katawan. Sabi nga ni Apostol Pablo, bagamat humihina ang aking katawan pero patuloy namang lumalakas ang aking espiritu. So ngayon po mga kapatid, ang atin pong tatalakayin ay patungkol po sa aklat ng Romans chapter 1 verse 25. Nawa ay mapagpala po tayo ng salita ng Diyos. So sabi po dito sa Roma 4:1 hanggang 25, medyo mahaba po itong mga talata mga kapatid, pero pag tayo po ay sanay magbasa, hindi po tayo nabuboring dito. Amen po ba? So sabi po dito sa verse 1, tungkol kay Abraham na ating ninuno, ano naman ang masasabi natin? Ano ang kanyang karanasan tungkol sa bagay na ito? Kung pinawalang sala siya ng Diyos dahil sa mga mabubuting gawa niya, may pagmamalaki sana siya. Ngunit wala siyang may pagmalaki sa paningin ng Diyos. Ano ang sinasabi ng kautusan? Si Abraham ay sumasampalataya sa Diyos at dahil dito siya ay tinuring na Diyos na matuwid. Ang ibinibigay sa taong gumagawa ay hindi itinuturing na kaloob kundi kabayaran. Ngunit ang hindi nananalig sa sariling mga gawa kundi sumasampalataya sa Diyos ay nagpapawalang sala sa makasalanan at itinuturing na matuwid ng Diyos hindi dahil sa kanyang sarili kundi dahil sa kanyang pananampalataya. Kaya tinawag ni David na mapalad ang taong itinuturing na matuwid ng Diyos nang di dahil sa sarili nitong nagagawa. Sinabi niya, mapalad ang mga taong pinatawad na ang kasalanan at pinatawad rin ng kanyang mga pagsalansang. Pinatawad din sa kanyang mga pagsalansang. Mapalad ang taong hindi na pagbabayarin ng Panginoon sa kanyang mga kasalanan. Ang pagpapala kayang ito'y para lamang sa mga tuli? Hindi, ito'y para rin sa mga hindi tuli. Sinasabi natin na batay sa kasulatan na itinuturing na matuwid ng Diyos si Abraham dahil sa kanyang pananampalataya. Kailan iyon nangyari? Bago siya tinuli o pagkatapos? Bago siya tinuli at hindi pagkatapos. Tinuli siya bilang tanda na siya ay itinuring na matuwid ng Diyos dahil sa pananampalataya niya noong hindi pa siya tinuli. Kaya siya ay naging ama ng lahat ng sumasampalataya sa Diyos at sa gayon sila ay pinawalang sala rin kahit hindi siya tinuli. At siya ay ama rin ng mga tuli, hindi lamang sa pagiging tuli, kundi dahil sa sila'y sumasampalataya rin tulad ng ating ninunong si Abraham. Ipinangako ng Diyos kay Abraham at sa kanyang magiging lahi na mamanahin nila ang buong mundo. Hindi dahil sa pagsunod niya sa kautusan, kundi dahil sa siya ay itinuring na matuwid sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya sa Diyos. Kung ang pangako ay pinagkakaloob lamang sa mga sumusunod sa kautusan, walang saysay ang pananampalataya ng tao at walang kabuluhan ang pangako ng Diyos. Ang kautusan ay may kalakip na puot ng Diyos para sa mga lumalabag. Ngunit kung walang kautusan, wala ring paglabag. Kaya nga't sa pananampalataya, nababatay ang pangako.
upang ito'y maibigay bilang walang bayad na kaloob para sa lahat ng anak ni Abraham. Hindi lamang sa mga saklaw ng kautusan, kundi sa lahat ng sumasampalataya rin tulad ni Abraham. Sapagkat siya ang ama nating lahat. Gaya ng nasusulat, ginawa kitang ama ng maraming bansa. Ang pangakong ito'y may bisa sa harap ng Diyos, sa kanyang sinasampalatayanan. Ang Diyos na nagbibigay buhay sa mga patay at lumilikha ng mga bagay na hindi pa nalikha o nalilikha. Verse 18, kahit wala ng pag-asang magkaanak, nanalig pa rin si Abraham na siya'y magiging ama ng maraming bansa. Ayon sa sinasabi sa kanya, sindami ng mga bituin ang iyong magiging lahi. Hindi nang hina ang kanyang pananampalataya, kahit uugod-ugod na siya. Palibhasa 100 taon na siya noon, at ang kanya namang asawang si Sarah ay baog. Hindi siya nag-alinlangan sa pangako ng Diyos. Sa halip, lalo siyang tumibay sa kanyang pananampalataya at nagpuri pa sa Diyos. Lubos siyang naniniwala na tutuparin ng Diyos ang ipinangako nito. Kahit dahil sa kanyang pananampalataya, siya'y itinuring ng Diyos bilang isang taong matuwid. Ang salitang itinuring na matuwid ng Diyos, hindi dahil sa sarili nitong nagagawa. Kaya sabi dito sa verse 20, hindi siya nag-aalinlangan sa pangako ng Diyos, salit lalo siyang tumibay sa kanyang pananampalataya at nagpuri pa sa Diyos. Lubos siyang naniniwala tutuparin ng Diyos ang pangakong ito. Dahil sa kanyang pananampalataya, siya itinuring ng Diyos bilang isang taong matuwid. Ang salitang itinuring na matuwid ay hindi lamang para sa kanya, kundi para sa atin din naman. Tayo rin ay pawawalang sala kung tayo'y sumasampalataya sa Diyos na muling bumuhay kay Jesus na ating Panginoon. Siya'y ipinapatay dahil sa ating mga kasalanan at muling binuhay upang tayo'y mapawalang sala. Purihin ang Diyos sa pagkabasa po ng kanyang mga salita. Ang pananampalataya na nagbibigay ng katuwiran. Mga kapatid, meron po ditong tanong sa atin ngayong araw na ito na ang sinasabi po sa tanong ay, paano tayo itinuturing na matuwid sa harap ng Diyos? Maaring iba sa inyo, may sagot na sa isip. Gusto niyo hulaan ko? Wag na, hindi naman ako manghuhula eh. Maaring ang iba ay maaring isipin na hindi ko alam. Di ba? Not sure. Hindi ko sigurado, hindi ko alam, siguro, maybe. Lahat ng mga ganong klaseng sagot, nasa likod noon yung salitang pag-aalinlangan dahil po hindi niya talaga sigurado kung ano yung kalagayan niya sa paningin ng Diyos. Why? Kasi alam niya yung sarili niya, kilala niya eh. Kilala niya yung sarili niya, alam niya hindi siya perpekto. Kung alam niya. Ang iba kasi, hindi alam eh. Akala nila ay okay siya. Tama? Di, okay man ako sa Diyos, kaya siguro matuwid din ako sa paningin ng Diyos ngayong oras na ito. At ituturing niya akong matuwid dahil wala naman akong naging kasuntukan, wala naman akong naging kaaway. Napakabanal ko naman at sumusunod nga ako sa 10 utos. So paano tayo tinuturing na matuwid sa harap ng Diyos? Bagamat marami ang pwedeng maging sagot ng tao natin, lalong-lalo na kung hindi po natin nababasa pa ang salita ng Diyos. Maaring iba't iba ang ating mga kasagutan. At lahat ng yun ay iikot sa isang punto na ang tao ay umaasa na siya ituturing ng matuwid sa harap ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga bagay na ginagawa. Ganon ang sentro ng sagot ng tao. Kahit iba-iba pang paraan ng kanyang pagsabi o pagsagot doon sa tanong na paano itinuturing na matuwid sa harap ng Diyos, doon at doon pa rin yan iikot. Kapag ganon, yung kanyang nasa isip, yung mga sinabi ko po kanina, na lahat ay dahil sa mabuti niyang gawa, dahil lahat ay sa mabuti niyang mga bagay na mabuting ginawa niya o mga buting katangian na meron siya, pagtitiwala niya sa sarili niya, na kumpiyansa siya, na siguro ay mapalangit ako kay dire ako mayaman. Di ba? May mga ganun pa. Ako ay isang hamak na lamang, ganito ang katayuan ng aking buhay. Kaya siguro, maawa sa akin ng Diyos dahil ako ay mahirap. Kaya pag ako ay mahirap, ay talagang pupunta na ako ng langit automatic kasi mahirap ako. So, lahat ng yun, uuwi at uuwi, ang magiging sentro noon ay nagkakaroon ng tao ng sa sarili niya. Masasabi natin na nag-rely ka sa sarili mo. At di mo naman pwede na ikasalanan man sa Diyos, hindi mo ako napobre. Hindi kasalanan ng Diyos kung bakit ginawa ka niyang mahirap, kung bakit tayo naghihirap. Hindi kasalanan ng Diyos yun, kasalanan yun ng tao. Kasalanan yun ng tao at nakarating sa atin. At kasalanan din natin. Tama? Kasalanan din natin. Kaya wala talaga tayong maituturing na sabihin natin mabuting bagay na pwede nating ibida sa Diyos para ituring niya tayong matuwid sa ating ganang sarili. So, ang purpose natin mga kapatid ngayong araw na ito
ay ipakita po na ang katuwiran ay hindi po sa gawa, kundi sa pananampalataya po gaya ng ginawa ni Abraham. Na makikita natin na isang halimbawa na kung saan ay magpapatunay na ang pagkakaroon po natin ng katuwiran sa harap ng Diyos ay base po sa pananampalataya at hindi po talaga sa mabubuting ginagawa natin. Maaring ang mga salitang ito ay paulit-ulit na nating napapakinggan. Pero alam niyo po, ito ay nakakalimutan. Nung nag-training po ako sa T4T, lagi pong nire-remind sa amin na wala pong problema kahit na ulitin mo yung mga ipinangaral mo sa kanila. Dahil minsan nalilimutan nila yon. Hindi lang minsan, madalas. Diba? Kasi yung memory ng tao, halimbawa kung nagsalita ako ngayon, ang capacity lang na oras na pwede niyang ma-retain. Yung halimbawa sinabi ko sa iyo ngayon, ang kapasidad lang ng tao is 70, sabi doon 75 hours lang, 74 hours lang. Yung buong detalye yung buong detalye. At yun ay yung matalinong tao na yun, na makukuha niya yung buong, maaalala niya pa yung buong detalye ng kanyang napanood, nakita o narinig sa loob lang ng 74 hours. After that, wala na. Hindi niya maalala ng buo. Amen po ba? Pero ang kagandahan sa atin, dahil po tayong mga Kristiyano, meron po tayong banal na espiritu na siyang patuloy na magpapaalala sa atin. Di ba? At maganda po na atin po itong patuloy na naririnig. Dahil pag ito po patuloy po nating naririnig, patuloy pong nadadagdagan yung atin pong spiritual growth, yung atin pong paglagong spiritual, nadadagdagan siya. So si Abraham po isang napakalaking halimbawa na nagpapakita na itinuturing ng Diyos na matuwid ang isang tao base sa pananampalataya. So ano yung halimbawa ni Abraham? Sa verse 1 hanggang 3, hindi po sa gawa kundi sa pananampalataya. Ang sabi po doon, sumampalataya si Abraham sa Diyos at ito ibinilang sa kanya bilang katuwiran. So, hindi po ipinagmalaki ni Abraham yung kanyang mga gawa. Hindi po niya ipinagmalaki yun. Yung kanyang pagsunod na sinabi ng Lord kailangan ay, di ba, yung circumcision dahil yun ay covenant. Hindi siya naging matuwid sa paningin ng Diyos dahil sumunod siya kay Lord para magpa-circumcise sa kanilang covenant. Hindi po. Kundi yun po ay bunga po ng kanya pong pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. Kaya nga nagkaroon sila ng covenant dahil nga sa pananampalataya ni Abraham. Di ba? Nagkaroon sila ng covenant with God. Nakipagtipan sa kanya si Lord. So yun ay indicator na si Abraham ay mayroong pananampalataya. Amen po ba? At ang pananampalatayang yun mga kapatid, ang siyang nagbilang sa kay Abraham para siya ay maging matuwid. So ang biyaya ng Diyos ay patuloy po na ipinapakita sa ganung klaseng senaryo. Sabi sa sa verse 4 to 8, ang sabi po doon sa binasa natin, ang biyaya ng Diyos ay ipinakita sa mga makasalanan. Ipinakita na ang gantimpala ay hindi po bilang utang kundi bilang kaloob. Na yung binigay ng Diyos para sa mga makasalanan na biyaya ay hindi po siya reward. Amen po ba? Hindi siya reward, kundi siya po ay kaloob, regalo. Amen po ba? Naka-experience na ba kayo nung Pasko na nagregalo kayo tapos siningil nyo yung niregaluhan nyo? Wala pa naman ano? Pwede naman gawin sa susunod na December kung gusto nyo. Yung regaluhan nyo, tapos singilid nyo. Di ba? Wala. Bakit nga regalo? Di ba? Ako, pastor, naningil ako pero sa ibang paraan. Okay? So, wala pong nagbibigay ng regalo na nagpapabayad. Regalo nga eh. Di ba? Pag pinabayaran sa'yo, hindi yun regalo. Ano yun? Negosyo yun. Negosyo. Hindi yun regalo. Yun ay negosyo. So, si King David po mga kapatid, nagpahayag po siya ng pagpapala sa isang tao na pinatawad ng Diyos. Pag binasa po natin yung aklat ng mga awit, makikita po natin doon na si David ay nagpapahayag po ng pagpapala doon sa isang taong pinatawad ng Diyos. Ibig sabihin, mapalad siya dahil pinatawad siya ng Diyos sa kanyang mga kasalanan, di ba? Mapalad ang tao na lininis na, pinatawad na sa kanyang mga kasalanan. Kaya ikaw, kung ikaw ay sumasampalataya sa Panginoon, ikaw po ay lininis at pinatawad na. Kung ikaw po ay sumasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, meron ka pong personal na pananampalataya, ikaw sa sarili mo na meron kang relasyon sa Panginoon, na nagtitiwala ka sa Kanya, umaasa ka sa Kanya, na hinahayaan mo na si Lord ang mag-direksyon ng iyong buhay, magbigay ng direksyon ng iyong buhay. Siya yung mag-direct ng iyong buhay. At ganun po ang kaloob ng Panginoon sa atin. Yung kanyang biyaya ay regalo. Lilinisin po ang mga sumasampalataya sa kanya, ang pinapatawad ng Panginoon.
Yun po yung halimbawa ni Abraham. Sa verse 9 to 17, yun naman yung katuwiran, yung righteousness, na kung saan yung righteousness ay para sa lahat. Okay? Para po sa lahat. Anong po yung sabi doon, mga kapatid? Ang sabi po doon sa verse na atin pong nabanggit, 9 to 17. So, ang sabi po dito, mga kapatid, ang pagpapala sa kanyang ito'y para lamang ba sa mga tuli o hindi? Ito'y para sa mga hindi tuli. Sinasabi natin batay sa kasulatan na itinuturing na matuwid ng Diyos si Abraham dahil sa kanyang pananampalataya. Para po sa lahat, maging Hudyo man o hindi Hudyo. Yung circumcision kasi, yung pagtutuli ito kasi ay covenant ni Lord kay Abraham. Nung time ni Abraham, nakipagtipan si Lord kay Abraham, sinabi ni Lord na lahat ng lahi susunod sa iyo ay ganun din ang gagawin, magpapacircumcise din. Dahil nga, yun ay pagka-identity yun pagkakakilala na kayo ay aking bayan. Kaya lahat ng mga Hudyo, ang tawag sa kanila ay circumcised. Yung mga hindi Hudyo, hindi sila nagpapatuli, nung unang panahon. Yung mga Gentiles. Katulad natin, mga Gentiles. Pag hindi Hudyo, hindi yun applicable sa kanila. Pero pag Hudyo, mahigpit ang pagsunod na dapat lahat ng kalalakihan ay mag-undergo ng circumcision. Dahil yun ay identity nila, palatandaan na sila po ay bayan ng Diyos. Kasi ngayon ang tipan, yung palatandaan ng tipan ni Lord kay Abraham at doon sa pangako niya. Pero hindi po nangangahulugan na yung righteousness, yung ipinangako ng Diyos, ay para lamang doon sa mga Hudyo na sinercumcise. Hindi po. Kundi binasa natin kanina na para po yun sa lahat. Para sa lahat. Ang pangako ng pagiging matuwid ay hindi lang maa-avail ng mga Hudyo, kundi lahat ng mga sasampalataya, maging Hudyo man o hintil. Kaya nga tayo ay kumpiyansa sa atin pong ipinangangaral, kahit hindi po tayo Hudyo. Amen po ba? Kahit hindi tayo Israelita, kahit tayo po ay narito sa Pilipinas, tayo po ay kumpiyansa. Tayo po ay buong-buong tiwala sapagkat ang pagdeklara ng righteousness ng Diyos ay hindi lamang po sa mga Hudyo, kundi pati sa mga hindi Hudyo na sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Mahirap po maging matuwid sa paningin ng Diyos. Napakahirap. Dahil napakahirap na banggain ang kanyang standard, hindi dahil sa masaba yung kanya pong kautusan o yung kanyang standard, kundi dahil sa likas na kahinaan po ng tao. Amen po ba? Sabi nga ni Apostol Pablo, tayo po ay mga patay dahil sa ating pagsuway. Patay dahil sa pagsuway. Ano ang magagawa ng patay? Wala, nakahiga lang, mabubulok hanggang sa ma-decompose ng buong buo, naging pataba sa lupa, ng mga halaman. Ganoon lang ang patay, wala siyang nagagawa. So ganun tayo sa paningin ng Diyos. Kahit anong pang pagsusumikap ng tao, patay siya sa paningin ng Diyos dahil sa kanyang nature na makasalanan. At sa biyaya po ng Diyos, sa kanya pong kaloob, regalong walang bayad, yung banal na espiritu ay pinagkaloob niya sa atin. Sa atin pong pananampalataya, sa ating Panginoong Hesukristo, doon po tayo nagkaroon ng tinatawag na pagkabuhay muli. Kaya nga sabi ni Christ, kailangan mong ipanganak na muli. Kailangan mong ma-born again. Ang pagiging born again ay hindi po siya relihiyon or grupo. Ang pagiging born again ay experience, karanasan ng isang taong nakakilala sa Panginoong Hesukristo. Isang taong sumasampalataya kay Christ, na meron talagang totoong encounter, na meron talaga siyang masasabi sa sarili niya na ito yung nangyari sa akin na karanasan sa pagkakilala ko kay Kristo. Kaya nga po mga kapatid, isang napaka-inam at napakahalagang aral mula sa salita ng Diyos na ang pagiging matuwid natin ay galing mismo sa Panginoon. Siya ang nag-initiate. Amen po ba? Siya ang nag-initiate. Kaya nga po, makikita natin na kahit ang mga Hudyo, sinasabihan na ng Panginoong Hesus na gawin yung ayon talaga sa kalooban ng Diyos, pero hindi pa rin nasusunod ng mga Hudyo. Di ba? May mga kayong binasa natin kanina sa scripture reading, di ba? Hati yung pananaw. Yung mga Pariseo, ayaw talagang, hindi, mali yan. Hindi, mali yan tinuturo mo, hindi ganyan. Di ba? Tinutulog sa nila si Jesus Christ. They don't believe in the Son of God. Di rin sila naniniwala kay Jesus. Pero mga religious mga religious leaders. So, ibig sabihin, hindi lahat ng mga Hudyo nagsampalataya sa Panginoong Hesukristo.
Pero lagi po nating tatandaan na ang katuwiran po ay para sa lahat. Hindi lang sa Hudyo, kundi pati sa mga hintil na sasampalataya. Amen po ba? Kaloob talaga ito ng Diyos. Si Abraham, bago pa siya po i-circumcise, itinuring na siya ng matuwid ng Diyos. Hindi dahil sa dahil sumunod siya sa circumcision, kundi siya po ay sumasampalataya sa ating Panginoon. Siya ay ama ng lahat ng sumasampalataya. Kaya nga si Abraham, yung ama ng lahat ng mga sumasampalataya. Dahil sa kanya siya yung binanggit sa Bible na pinakaunang unang, di ba, idiniklarang matuwid sa paningin ng Diyos dahil sa pananampalataya Okay? Actually, marami pa mga tao na nasa Biblia na itinuring talaga ng Diyos na matuwid dahil sa pananampalataya at hindi dahil sa mabuting gawa. Okay? May mga pangako po yung Panginoon sa atin. Dahil yung pangako po ng Panginoon sa atin, mga kapatid, ay talagang kaloob po ng Diyos sa atin. At yun po ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Yung pangako na makakamtan natin ay ma-avail po natin sa pamamagitan ng pananampalataya. Hindi sa kautusan, kundi sa pananampalataya upang ito'y maging ayon sa biyaya ng Diyos. Kasi hindi mo masasabing biyaya kung magiging reward. Amen po ba? Paano man siya maging biyaya kung reward? Di ba? Pagdating sa kaligtasan, kasi kung sa mga material na blessing, kahit binili mo, binayaran mo, nakuha mo, ay kukonsider mo pa rin siya na biyaya ng Panginoon sa'yo, tama? Kasi syempre, binigyan ka ni Lord ng pangbayad. Ganun yun. Pero pagdating po sa kaligtasan, mga kapatid, sinasabi po natin dito na maging righteous sa paningin ng Diyos, hindi po natin kayang bilhin yun. Amen po ba? Hindi po natin kayang bayaran yun. Kaya nga, ibinigay na lang sa atin ng Panginoon bilang kaloob. At bakit kaya niya ibinigay sa atin yung bilang kaloob? Grabe naman si Lord. Di ba siya malulugi niyan? Di ba? Makataong kaisipan. Kaya nga, sinasabi ko sa inyo mga kapatid, ang pag-ibig ng Diyos ay hindi po kayang sukatin. Di ba? Hindi po kayang sukatin ng katiting na utak natin. Kung gaano kalawak, kung gaano ka-amazing ang pagmamahal at biyaya po ng ating Panginoon. Hindi mo siya masusukat. Bakit hindi mo siya masusukat? Biruin mo ikaw nga na kasalanan ka na nga, wala ka nang ginagawang mabuti, kinokontra mo na ang Diyos, pero ang Diyos, nag-sacrifice pa rin para mapawalang sala tayo. Di ba? Merong isang kwento na kung saan, merong isang aso na na-trap, parang naipit siya, ngayon hindi siya makaalis. Tapos yung aso na yon ay kawawa talagang yak siya parang kumakahol siya. So ngayon may nakakita sa kanya at gusto siyang tulungan at yung tumulong sa kanya habang hinahatak siya ay kinakahol niya at kinagat niya pa yung braso. Pero yung kinagat niya hindi nagpatinag. Ibig sabihin, tinulungan niya pa rin yung aso. Inalis niya yung mga nakadagan sa kanya ng mga debris tapos hanggang sa makawala yung aso. Okay? So, ganun po ang isang makita natin na isang halimbawa na kahit na kita nagparakontra, kita sa mahal na Diyos dahil sa mga pagsuway natin, pero ang Diyos, tinulungan pa rin tayo, biniyayaan pa rin tayo. Kaya nga po kung ano yung kalagayan mo ngayon na ikaw ay tinubos na ng Panginoon, ay gawin mo ang mga bagay na nararapat para makapagbigay ng kapurihan sa kanyang pangalan. Amen po ba? Hindi yung pag-church na lang, kinatatamaran pa. Di ba? Prayer na lang, pinagpapaliban pa. Di ba? Ibig sabihin, yung personal na buhay natin, may pagkakataon naman tayong magbasa ng scripture, hindi naman natin ginagawa. May pagkakataon tayo para tumulong sa ministry, hindi naman natin nagagawa dahil mas pinapriority natin yung mga bagay na alam natin na pwede namang iset aside. Di ba? May mga bagay kasi na pwedeng iset aside, may mga bagay na hindi. Amen po ba? Pero kung yung mga bagay na yun ay alam mo, pwede naman na mas priority ang Panginoon sa personal ito na sinasabi ko personal na buhay, ay bakit hindi mo gawin? Amen po ba? Napakadali para sa atin na pagbigyan yung laman natin kaysa sa pagbigyan ng espiritu natin na nagnanais na gumawa ng mga bagay na para sa Panginoon. Di ba? Itinuring tayo ng Diyos na matuwid, hindi po dahil sa ating mga gawa. Alam niyo kung ano yung dahilan? Ayun, yung dahilan, sinabi ko sa inyo kanina mga kapatid, napakahirap dahil laging nangunguna yung laman natin. Kaya hindi talaga tayo madideklarang matuwid sa pamamagitan ng ating mga gawa. Dahil ang laman natin ang laging umiiral.
Pero po ang pinaka-the best mga kapatid, dahil ang Panginoon po ay laging sapat ang biyaya para mapagtagumpayan po natin ang lahat ng ito. Mapagtagumpayan po natin ang lahat ng ito. At lumago ang ating pong pananampalataya at magawa po natin ang kanya pong kalooban. Ganun po ang ating Diyos mga kapatid. Ang pananampalataya po ni Abraham sa pangako ng Diyos ay tinupad po ng Diyos kahit sa imposibleng sitwasyon, kahit mahirap na sitwasyon, tinupad pa rin ng Panginoon. Sabi ng Diyos kay Abraham, magkakaanak ka. Ang edad ni Abraham ay 100, ang edad ni Sarah ay 99. Hindi magkakamali. Ganun yung, basta mga ganun na yung edad nila. Yung isa centenarian na, yung isa naman ay malapit ng mag-centennial ng kalayaan. Di ba? Pero alam nyo, nagkaanak pa rin po sila. Tama? Pinanghawakan kasi ni Abraham yung pangako ng Diyos. Kahit nag-alinlangan pa si Sarah, parang nagtaka pa, natawa pa nga siya eh. Sabi niya, sus, kaguran ko na, mairi pa daw ako. Imposible yun man. Noong unang panahon kasi siguro, yung mga 99 years old, mukhang 25 lang. Di ba? Ngayon kasi, baliktad. Yung mga kagaya kong 38 ay mukha ng 101. Di ba? Hindi naman. So, ganun. Noong unang panahon, marahil ay ganun po, ano? Pero matanda na, basta yung description sa Bible kasi matanda na talaga. Hindi siya bata, matanda talaga. Kaya nga napatawa si Sarah eh. Kasi kung bata-bata pa siya, hindi siya matatawa. Natawa nga siya nung sinabi ng angel na sabi, ay magkakaanak si Sarah. Magkakaanak ka, Abraham. Diba? Natawang kagurang ko na masagad si Sarah. Pero nagkaanak nga talaga, diba? Sumampalataya si Abraham doon sa pangako ng Diyos na yun, na magkakaanak. At nag-anak nga talaga itong si Abraham. So pinatibay po siya ng kanyang pananampalataya at nagbigay ng luwalhati po sa Diyos. At ibinilang sa kanya bilang katuwiran. Ano yon? Hindi yung nagpatuloy siya ng mga anghel, hindi yung hinandaan niyan yung mga visitors niya, pinagluto, pinakain, pinatulong, hindi. Kundi dahil sa kanyang pananampalataya. Amen po ba? Ibinilang po siya na matuwid. Dahil buo yung paniniwala ni Abraham, natuto pa rin po ng Diyos yung kanyang pangako. Ngayon, mga kapatid, ang katuwiran ay para rin po sa atin. Hindi lamang para kay Abraham, kundi para rin sa atin. Ibibilang din po yun sa atin kung tayo po ay sumasampalataya sa kanyang bugtong na anak. Kaya nga po mga kapatid, bagamat mahirap ang atin pong pakikibaka sa mundong ito, dahil matapos tayong sumampalataya sa ating Panginoon, at idineklara tayong matuwid, meron pa rin tayong mga pinagdadaanan araw-araw sa buhay natin na struggles. Pero alam niyo po mga kapatid, ang righteousness na ibinigay po sa atin ng Panginoon, hindi lang po siya instantaneous, kundi ito rin po ay tinatawag na meron din siyang progressive. Pag sinabi pong progressive and instantaneous, lahat ng po yun ay papasok dun sa tinatawag na sanctification. So yung sanctification po mga kapatid o yung pagpapaging banal sa atin ng Panginoon ay meron po yung dalawang estado na magkaparehas, magkasabay. Lalo na kung ikaw ay narito pa sa mundo. Bakit magkasabay? Kasi yung imputed righteousness na binigay sa atin ng Panginoon dahil sa pananampalataya natin sa Panginoong Jesucristo, ang meaning nun ay ganito po mga kapatid. Sa paningin po ng Diyos, ikaw po ay naideklara ng matuwid. Di ba? Yung sinasabi sa Word of God na we are being clothed by the righteousness of Christ, na tayo po ay dinamitan, binihisan ng katuwiran ni Kristo nung tayo ay sumasampalataya. Kaya nga nung binihisan ka ng righteousness ni Christ, yung nakikita sa'yo ng Diyos ngayon na righteousness ay hindi po righteousness mo. Yun po ay righteousness na galing kay Jesus Christ. Kaya pag may nagsabi sa imo na makasalanan ka, na ikaw ay katulad manamo na tao, na ikaw ay Satanas, okay, huwag kang maniniwala doon. Bakit? Dahil ikaw po ay binilang ng matuwid, dahil ikaw po ay binalutan ng righteousness ni Christ. Amen po ba? Kung ikaw ay sumasampalataya kay Kristo. Kaya nga po ang tanong mga kapatid ngayong araw na to, tayo po ba ay sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo? Kung tayo po ay merong pananampalataya sa Panginoong Jesucristo, huwag kang matakot, huwag kang mangamba, huwag mong i-guilt trip ang sarili mo. Gine-guilt trip ang sarili, Huwag mong sabihin na hindi ko kaya. Huwag mong sabihin na nabawasan ang kabanalan mo. Huwag mong sasabihin na ang katunga lang dalawas mo mapakadto sa langit. Huwag mong sabihin sa sarili mo ang bagay na yun sapagkat ikaw po ay righteous in the sight of God because of Christ. Kaya yung magsasabi sa inyo, makasalanan ka naman nga ni, hindi
Sa paningin ng Diyos, ako po ay matuwid. Hindi dahil sa akin, sarili. Hindi dahil sa aking performance, kundi dahil sa katuwiran ni Jesus na ibinalot sa akin nung ako po ay sumampalataya sa Kanya bilang Panginoon na tagapagligtas ng aking buhay. Kaya wala kang katatakutan. Wala kang pangingimihan. Okay? Because ang tawag doon ay imputed righteousness. Ibinigay sa atin. Inimpute ng Panginoon sa atin ang Kanyang katuwiran. Mapalad yung mga nakakilala sa Panginoon and then instantly pumunta na ng langit, namatay agad. Kasi hindi na sila dadaan doon sa pangalawang sinasabi ko, yung progressive sanctification. Pag sinabing progressive sanctification, habang buhay ka pa, mayroon kang prosesong pagdaraanan na tinatawag na progressive sanctification at yan ay lifetime hanggang sa makakadto ka sa kagurangnan. Amen po ba? Ganun yun. Pero habang binabaybay mo yung journey na yun, ang pagkita sa imo sa mahal na Diyos ay matuwid ka because Christ did. Diba? Dahil si Kristo ay matuwid. Naging anak ka ng Diyos dahil kay Kristo. Hindi dahil sa nagbida-bida ka lang. Nasabihin mo, hindi, anak ako ng Diyos. Niligya kami sa Diyos. Kaya anak din kami. Naggawa ako ng mabuti. Nag-donate ako ng ganito. Malapit ang loob ko simbahan. Nakikipaghilahan ako ng lubid. Kung ano mga pinagagagawa ko. Talagang, patapos ng hilan ng lubid, laklak ulit. Ganun lang naman yun. Kaya talagang matindi ako pumanata. Kaya talagang langit ako. Magiging anak ako ng Diyos. Sasampalin ka ng John 1:12. Ano sasabihin sa John 1:12? Sapagkat ang sino mang tumanggap at nanalig sa Kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ang sino nanalig kanino? Kay Kristo. At sasampalin ka pa ng John 8:44. Sapagkat diablo ang inyong ama. Sabihin, hindi, anak kami na Abraham. Laki kami na Abraham, anak kami ng Diyos. Sasabihin sa iyo ng John 8:44, kagaya ng sinabi ni Christ doon sa mga Pariseo, ng mga Hudyo, ng mga religious leader, ang sabi niya, mga anak kayo ni Satanas. Sapagkat ang diablo ang inyong anak, ang ama. Sapagkat ang kanyang ginagawa ay ang inyong ginagawa. Yung gusto niya, yun ang inyong ginagawa. Siya ay sinungaling at ama ng kasinungalingan. Sabi nga, siya ay mamamatay tao. Noon pa man. Diba? Kaya nga mapalad tayo na tayo idiniklarang matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng ating mga mabuting gawa. Kasi kung mabubuting gawa, bali pati kita, sige manatoan kung ano-nanong mga pinagigibutan. Nagkakato sa bulod, nagkakato sa kundi-indiin. Diba? Naglaluhod sin mga 300 stairs na pataas, luhod. Mga papadaruro sa railings, sa hagdanan. Di ba? Kung ano ng mga pwede nating paggagawin sa buhay. Dahil na, maaaring maging ang pakiramdam mo ay talagang papatawahan ako ng Diyos pag nagpakahirap ako. Pagka talagang pinasangkurin yung krus na may sapin. Nagpasa ng krus tapos may sapin. Dapat yung talagang walang sapin. Di ba? Pero hindi pa rin yun. Kahit talagin mo ng sapin yun. Hindi yun. Dahil hindi yun ang gusto ng Panginoon. Yung ginagawang sakripisyo ng tao para sabihin tanggapin siya ng Panginoon, it's a big mockery to the cross. Yan ay isang paghamak, pag-alipusta, pagyurak doon sa krus ng Kalbaryo. Dahil si Kristo na nasa krus ng Kalbaryo, yung kasalanan ng sanlibutan, buong mundo, pinasan niya na lahat. Amen po ba? At yun ang kanyang pinakamisyon. Sinabi niya, my God, why have you forsaken me? Ama ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Alam niyo yung sinabi ng Panginoong Hesus na yun? Alam niyo kung saan yung galing? Quotation yun, galing sa Psalms. Na yun yung magiging mission ng kanyang anak na Mesiya. Na yun ang magiging mission ni Christ. Makikita niyo yan sa Psalms, sa aklat ng mga awit. Yung pinagsugalan nila yung aking mga damit at pineers nila yung aking feet and hands. Andun yun sa awit. Diniklara yun ni Christ. Hindi nangangulugan nung sinabi ni Christ na Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? Ay sabi ng iba, tingnan mo yan. Kung talagang Diyos yan si Kristo, bakit maggaano yan sa ama niya na Diyos ko, bakit daw siya pinabayaan? Nire-reinstate lang ni Jesus Christ yung sinabi niya doon sa Psalms ng propesya na tungkol. Sinabi niya yung para ipakita sa tao na yung hula tungkol sa kanya ay totoo. Amen po ba? Kinote niya yon. Ganun yon. Pinasan ni Christ lahat. Sabi ng ibang mga theologian ay to the point na parang parang dahil sa sobrang bigat ng kasalanan ng buong mundo na naan doon sa krus ng Kalbaryo nung time na yon, talagang kahit ang Diyos talagang halos hindi makatingin kay Christ dahil sa sobrang yung lahat ng kasalanan ng mundo yato sa kanya. Biruin mo yun ha, yung concentrated na di ba? Alam niyo yon, yung pag may yung na concentrated siya na parang talagang matindi, no? Biruin mo, isipon mo na yung lahat ng kasalanan ng mundo. Yung pagsamasamahin mo yung lahat ng mga bad news sa TV. Pagsamasamahin mo yung lahat ng mga negative na nangyayari sa mundo, mga sakuna, mga trahedya, yung mga giyera, di ba? Yung kasakiman ng tao, yung pagkatao ng tao, yung pumapatay, yung mga karumal-dumal na krimen ang pinaggagawa, ang tao makasarili, yung kayabangan ng tao. Entero yun. Pinagsama-sama lahat. Okay? At tinubos ni Kristo ang lahat ng tao mula doon sa kasalanan.
Kaya nga, ang sino man nasasampalataya ay patatawarin at lilinisin. At yung righteousness ay ipagkakaloob yung katuwiran. Amen po ba? Hindi talaga tayo pwedeng magmalaki sa Panginoon. Amen? Alam niyo mga kapatid, ang katuwiran ay ibibilang din po sa atin na nung tayo po ay sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Nandun tayo sa tinatawag na sanctification ngayon. Meron tayong progressive, yung ginagawa natin, yung pinapagimbal tayo ng Panginoon araw-araw. And then yung pagiging matuwid natin na idineklara ni Lord because of the righteousness of Christ na ibinalot po sa atin. Mga kapatid, si Kristo, namatay siya sa krus pero hindi po siyang nanatiling patay. Siya po ay muling nabuhay. Yun ang kagandahan po mga kapatid. Dahil yung nag-clot sa atin ng righteousness, hindi po siya namatay. Siya po ay buhay. Amen? Kaya maugmahon. Ang pagiging Kristiyano, maugmahon. Dahil alam mo na merong naghihintay sa iyong magandang bagay. Magandang paroroonan. Kung din sa lupa, sige mong investan sa gold. Baba daw sa langit, itutungtungan taman lang yun. Yan ang katotohanan. Sa mga material things dito sa mundong ito, huwag po kayong mainggit. Huwag po kayong masyadong ma-focus. Amen po ba? Mag-focus ka sa Panginoon kasi yan mga material na bagay dito sa langit, naku po, mas matindi doon. Ang kristal doon, tutungtungan ta lang. Ang ginto doon, tinutungtungan lang natin. Dito, kung ano-ano mga pinagagawa ng mga tao sa ginto, nanguhold up pa, kung ano-ano pa. Ikaw bilang manampalataya, di ba, hindi ka maiinggit kung wala kang ginto. Dahil pagdating mo sa langit, tatapakan ko lang naman yan doon eh. Kaya gusto niyo, bigay ko na ito sa inyo? Wag naman. Ito ay wedding ring namin ng misis ko, no? Di ba? Ganun po, mga kapatid. Muling nabuhay si Jesus at talagang yung declaration niya sa atin as matuwid, talagang all throughout eternity. Dahil yung nag-declare hanggang ngayon buhay. Amen? At naghihintay sa atin. Amen po ba? Ganun po mga kapatid. Kaya yung buhay natin ngayon, wag nating sasayangin, wag nating hayaan na kung tayo ay nandoon kay Satanas nung unang mga panahon, wag nating hayaan na magpaalipin ulit tayo doon sa mga gawa ng kakaaway, mga gawa ng laman. Kundi tayo po ay magpasakop sa ating Panginoon. Ang hamon po sa ating ngayong araw na ito mga kapatid, tayo po ba yung maasa sa ating gawa o sa pananampalataya kay Kristo? Sana, kahit hindi man ninyo ako kasama, kahit hindi man ninyo ako naririnig na nagtuturo sa inyo, sana ay manatili ito sa inyong puso at isip. San man kayo dalhin, parang pinaalis ko nga, no? Ibig sabihin, ano man po ang maging karanasan ninyo sa buhay, ano man po ang inyong ma-encounter, o kung minsan man ay may mga taong magtanong sa inyo ng inyong pananampalataya at tanungin kayo kung paano ka naituring na matuwid ng Diyos o paano mo nasasabi na ikaw ay talagang absuelto at walang kasalanan, may sasagot mo ang tama na ako ay ginawang matuwid sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Binalot niya sa akin ang kanyang katuwiran. Ganun lang. You've been clothed with. Wala nang makakaalis yan sa'yo. Hindi mo nakikita yan. Diba? Pero si Satanas, nakikita yun. Alam niya yun. Diba? May banal na espiritu po tayo. Yung banal na espiritu, sabi sa Biblia, yan po ay sealed, tatak, pakilaan, san katubusan sa Diyos. Na kapag dumating ang Panginoon, kukunin ka niya, mapapasakan niya ka kasi may tatak ka eh. May banal na espiritu ka eh. Yan ang katotohanan, di ba? Alam mo yon, yung mga mags na pare-pareho, pag nandun yung sayo, tapos may pangalan, o kaya may tatak, nandun yung iyong fingerprint, okay? Kahit magsama-sama pa yung pare-pareho ng mag, makikita mo yung sayo, makukuha mo yung sayo kasi may palatandaan. Ganun din po ang Panginoon natin. Kaya yun po yung hamon sa atin mga kapatid. Sumampalataya tayo kay Kristo upang tayo'y ariing ganap sa harap ng Diyos.